Muna natin. Mic test, mic test. Tinakpan ko nasa loob yung microphone ko. Hello guys! Hi! Ayan, naka-mic ako guys. Dinala ko dito sa duty ko yung aking lavalier na microphone kasi maingay yung yung internet namin. Maingay siya pag nag-vlog ako. Gusto ko naririnig niyo ang boses ko. So, how are you people? For today's menu, baon ko yung brownies ko. Mamaya, yun ang kakainin natin. But before tayo pumunta dyan sa kain part ng buhay natin, today guys was actually very, para sa akin, exciting para sa akin. Kasi, one of the things that, bakit gusto kong mag-infection control is, kung nasabi ko na sa inyo, one of the things matagal nang napanish yung brain cells ko guys. Like, natin, if you are working on a, routine job without anything na nag-involve na kailangan mong mag-isip, talagang nakakapanish siya ng brain cells. And one of the things na gusto kong magamit ulit yung brain cells ko, ginusto ko talagang umupo dito sa infection control is I know that this department is all about papers, deadline, brainstorming, reading, and all of those wonderful things na matagal ko nang pinagkait sa sarili ko. Kasi it's been like 11 years or almost 12 years na akong nasa area lang, tapos kung hindi man ako busy, I would never read anything. Never akong magbabasa, never akong magiging curious sa mga bagay-bagay. Never ko yan gagawin kasi pag uwi ko sa bahay, mag-internet lang naman ako, nanonood ng TikTok, all of those things. One of the things as an infection control coordinator is kailangan mong gumawa ng improvement project for your department. And I think for all of the departments, kailangan nyo din siyang gawin. And I have decided na ang gagawin kong improvement project is about hand hygiene because that is the most basic thing sa infection control para hindi magkaroon ng cross-contamination and all of those things. Actually, marami pang iba. Gusto ko sana yung respiratory and cough etiquette, pero sa sunod na lang. Kasi bago pa ako sa format ng improvement project. Anyway, I will not bore you with those boring things, pero gusto ko lang i-share. Today, one of the things na natutunan ko about doing improvement project is meron pala tayong tinatawag na methodology. And na-remember ko yun before while I was still student while gumagawa ko ng thesis ko. Guys, i-share ko lang sa inyo, no? Nung gumawa kasi kami ng thesis ng mga barkada ko, peke kasi siya, like hindi kami gumawa ng actual variable, like wala kaming survey na kinandak. And wala akong maalala na anything regarding my thesis kasi as in peke siya, parang sapat lang na makagraduate kami. And then, na-refresh ako doon sa mga bagay na yan. And then, ayun nga, bago sa akin yung mga word na fishbone graph or fishbone, what do you call that? Fishbone something. And it makes me happy. Fishbone diagram. Ayan, fishbone diagram. And then, kanina may natutunan akong Pareto graph. In which Pareto graph pala yung magandang gamitin kapag gumagawa ka ng mga analysis, all of those wonderful things. Anyway, na-enjoy ako kahapon. Gumawa ako ng fishbone diagram ko regarding hand hygiene. Yun lang, nakakatuwa lang. Tapos, kanina, medyo na-challenge ako kasi may nalaman akong word yung cumulative percent. How will you do cumulative percent? Ganon. Wala lang, nag-search lang ako kanina and it made me happy kasi may nalaman ako. Kasi diba, nag-brainstorm ako kahapon dun sa fishbone diagram ko, what are the things kung bakit hindi nakakapaghugas ng kamay ang mga staff dito sa ospital. And yung pag-brainstorm ko, these are the things. Pwedeng maraming pasyente, hindi nila alam, nakakalimutan, may skin condition, hindi nila nakikita yung kapwa nila na naghuhugas din ng kamay or nag-hand hygiene. Walang punishment kapag hindi ginagawa, walang tissue paper, at saka walang posters. Actually, may mga nakalagay dito guys, pero boring lang siya, plain white lang. And nasabi ko na to doon sa head ko, pinaglalaban ko talaga guys, ang dami kasing television dito sa ospital na, alam niyo yung lumalabas guys, flower, mga bundok. Hello, come on people,
ano ang makita ng tao na nasa ospital ka, flower, bundok-bundok. So, ako na yung nag-offer, sabi ko, bigyan mo ako ng access doon sa mga televisions natin and I want to put something about infection control. Yun yung isang project ko na hindi naman nila ako binabakapan. Ayun, tinatranslate ko to in Arabic and then meron din naman akong English. And yes, I am very excited na gawin to kasi like, totoo talaga nagagawa ko ng survey and marami akong natutunan today. But since may dumating na trabaho na bago na naman, gagawin ko na lang muna to. So, today is trabaho day for me, guys. So, I'll see you later. Yeah. Tayo ng turon, guys. Malalaki yung saging na ilalagay ko. Yan, ang lalaki yung saging ko. Basta hindi commercial, basta pang sarili. Busog na busog ang saging. Tingnan niyo to. Saging yan lahat. So, turon ang aking dinner for today. For today's dinner is turon is the best. So, medyo green-green pa si saging. Kaya gusto ko siyang gawing turon kaagad. Kasi lagi ako nabubulokan ng saging. Ngayon nakahanap na ako ng solusyon para sa saging ko. Gawin ko na siya diretso agad turon. Para hindi siya nasasayang. Ang sarap, buo kagad to saging to guys, as in. Hello guys, good morning, good afternoon na pala. Hindi ako nag-microphone ngayon. Kasi nandun sa bag ko yung microphone. Anyway guys, alam nyo ba, napaka-unfortunate ko talaga sa Shein. Nag-order kasi ako sa Shein na naman, obviously. Then, dumating na yung package ko pero malayo dito. Doon siya sa may Taif in which malayo siya dito, hindi siya dun sa usual na 5-minute drive lang. Then, di daw niya i-deliver. Kailangan ko daw pumunta doon. Ay, syempre hindi ako pupunta. Tapos, buti na lang hindi ko siya paid lahat. So, siguro mangyayari, babalik doon yung package ko. Syempre hindi ko pupuntahan yun ng layo-layo. Tapos, ang usapan sa Shein is door to door, diba? Tapos, I don't know. It's always like that. Laging ganyan na nangyayari guys pag nag-order ako. Alam niyo naman ang struggle ko sa pag-order online, di ba? Parati akong napupunta sa courier na tamad. Excited pa ba naman din ako guys dun sa mga order ko? Sa mga order ko na hindi ko alam kung anong laman. Anyway, today is the last week of Hajj and next week dadating na yung aking mga kasamahan dito and hindi na tayo makaka-vlog sa office na to because they will be here with me. Side by side. And actually, madami akong natapos yung araw. Sobra. Tapos may plano pa akong matapos pa. Yes. Nainis ako dun sa order ko. Ano may, kakancel ko. Pag hindi yun madala ngayon, bukas or sa next day, kakancel ko yun. As I was saying, ang kinaganda lang dito guys, pag merong delivery, hindi sila pwedeng yung magkunwari na na-deliver nila dun sa tao. Kasi may OTP. So hanggat hindi ko nabibigay yung OTP sa kanila, ibig sabihin, hindi talaga nila na-deliver doon sa tao. Yun lang. Wala lang. And then, yung survey ko doon sa last vlog ko, nakakatawa guys kasi siguro walang gumagawa dito kasi pag nagbibigay ako ng mga survey or nagbibigay ako ng mga something, something for them to learn, nagugulat sila ba't ako gumagawa ng ganun. And it's normal sa isang facility na i-remind ng mga staff mo na may mga ganitong bagay. Ewan ko ba dito sa ospital? Alam niyo sa totoo lang guys, itong ospital namin, hindi siya proper. Like, wala kang magiging growth dito. Ako magkakaroon ako ng growth siguro for the first 1 year, 2 years, 3 years. Pero pag tumagal ako dito, madidepress lang ako kasi hindi ko mapatupad yung mga gusto kong ipatupad. Kasi nga, yung mismong head is, ayaw ko magsalita, but whatever. Yung order ko, ewan ko kung dadating yun. Tingnan na lang natin. A few moments later. Guys, so, alam niyo ba yung order ko? Minessage ko kasi yung driver namin na taga doon sa Taif. Wala lang, nag-voice message na ako. Baka sakali ako na baka pwede niya kunin kasi malapit doon sa kanila. Nag-reply siya, kunin niya daw. Well, I'm happy. It's actually 3:40 and dapat kanina pa ako nakauwi pero nasa mood ako magtrabaho so hindi mo na ako uuwi. Overtime siguro ako mga 1 hour and 30 minutes. Nasa mood ako mag-overtime kasi alam ko this past few days hindi ako nagtatrabaho ng maayos. Kumakain lang ako.
super productive ko ngayon. As in, natapos ko yung file ng mga nagtatrabaho sa kitchen, natapos ko yung file ng mga housekeepers. Nakagawa ko ng checklist para sa rounds namin next week. And then ito, isa sa pinakamalaking achievement ko, nakagawa ako ng nalipat ko sa computer yung gusto kong parang flow. Ginawa ko siya dito guys kasi alam kong magiging trabahoso siya na gumawa sa computer. O yung gaganyan-ganyan ka. Natapos ko siya. Alam niyo ba guys, ang hirap ng paglagay ng line. So I'm very happy natapos ko siya kasi alam ko ito yung magkukonsume ng time ko. Pero natapos ko siya, yay! And now I'm going to do my fishbone diagram which is much more easier than this one. Kasi ito siya, ang dami niyang mga ganyan-ganyan. So natapos ko yan, happy ako dyan. Tapos ito, madali na lang to. Madali na lang siyang tapusin. So siguro tapusin ko to, tapos meron lang ako ipiprint, tapos uwi na ako. Uwi siguro ako mga 4:30. Yun na guys, happy ako, dami ko nagawa today. Actually, pag nasa mood ako, wala akong pakialam kahit mag-overtime pa ako guys. Kasi pag wala talaga ako sa mood, umuwi ako ng maaga. So pag nasa mood ako, hindi ko dinedeclare na overtime ko yun. Parang ko na lang yun ba? Kasi nga, maaga ako umuwi kapag tinatamad ako. So ngayon, late ako uuwi. Kasi Thursday din naman ngayon, off ko bukas, Friday, Saturday. So, feel kong gumawa ng madaming trabaho ngayong araw. Kaya, that's alright. Guys, so bahay na ako. Nagluluto ako kayo ng pritong manok. Alam niyo ba, wala tao ngayon? Kasi yung sink namin, walang tubig yung faucet. So, walang nagluluto. Nagluluto ako kasi nag-igib ako ng tubig. Mas piliin nilang magutom kaysa mag-igib ng tubig. Nag-igib ako ng tubig, guys. So, nakamarinate ako ng manok, nakaprito ako ng manok, tapos nakamarinate pa ako ng beef. Yun naglulutuin natin bukas. Sabi nung isa, since morning pa ako walang kain. Kasalanan naman, hindi ka nagluto hindi ka nag-igib. Mag-igib-igib din ng tubig pag may time kasi hindi natin alam kung kailan babalik yung tubig. So, prito lang ako ng manok. Dito ko na niluto sa sa lutuan namin na sobrang hina. Kasi ayoko siyang masunog. Kasi yung turon ko kahapon guys, nasunog. Excited pa ba naman akong kainin? Nasunog siya. So gamitin ko na lang to slow cooking. Kasi yung manok ko, talagang nilagay ko na lang diretso. Gusto kong papakin yung manok ko. Ayoko mag-rice. So ayan siya. Nagpaprito siya ng dahan-dahan. Very slow. Sira na talaga tong ko. Sira na talaga yung lutuan namin guys. Hina na masyado. Pero enough na yan. Enough na yan sa manok ko. Ayoko siyang full na to. Super full na. Pero ganyan lang ang luto niya. Good morning guys! Today is my off and I will make a new fresh vlog for today for you guys! So i-close muna natin ang vlog natin ngayong araw. And I'm going to start actually my day with a good exercise because na-realize ko na lumalaki na naman ng auntie nyo. And I want to be healthy. Healthy. So, mag-exercise tayo ngayon. And, gusto kong gamitin yung sauna suit ko, guys. Meron akong sauna suit. Yun siya yung gray, like yung full astronaut day. Maganda kasi yun kasi kahit pagod ka, nagpawis ka ng bonggang-bongga. Kaya gagamitin natin yung sauna suit natin ngayon, okay? So, yun na guys. Thank you very much for watching this video. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Maraming salamat sa walang sawang panonood, guys. Remember to keep safe all the time and God bless you all, okay? Bye! Salamat!